Ito ng buhay natin. So, kaligtasan mula sa kaitaas-taasan. That is the meaning ng Hosanna in the highest. Kapahayagan na napakahalagang unawain natin. Lalo na po, Tuwid-Tuwina, Holy Week. Yung iba parang ordinaryo na lang sa kanila yun eh. But dapat yung pagtawag na yun ng kaligtasan sa Diyos. And yes, nandun na yun eh. Gagamitin ko lang na pag-aaral. Pero meron ako talagang katotohanan na mapanghahawakan natin. Na hindi lang kaligtasan mula sa kaitaas-taasan ang ating tinatamasa. No? Tandaan niyo po ito, mga anak. Sa aspeto po ng pag-aaral ngayong umaga, nandun po siyempre ako sa magkaugnay na Psalms 145 sa mga bagong join sa amin, sa mga bagong dating. Minarapat ko ang Palm Sunday sa 3 aklat, no, 4. Mas pumili ako dito sa Mateo. Kasi nakaugnay tayo sa tema natin, di ba? Nagahari, ang king, ang Matthew kasi piniputray talaga si Jesus as king. Mark, as servant. Luke, as son of man. John, as son of God. Yung portrayal yan, ng katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. So dito ako sa Mateo. Siyempre nakaugnay yan dun sa dadating ang panahon, Revelations 19:6, tayo po ay maghahari. No? And kahit po sa Revelations 19:6, meron po diyang mga pag-iingay na maririnig kayo. No? Sa 19:6 sabi diyan, etc., etc. And that upon, ganun pong aspeto, no? Na the throne, and sabi nga, sa mga ilang bagay, behold, I 5, and overall, sabi diyan, in the beginning, and I will give unto him, and sa kabuuan po nung mga dapat unawaan sa 19:6, nagsisigawan po sila doon sa lugar na yon in 7. No po? And siyempre, gusto ko lang daanan po yung napakahalaga na yon na katotohanan. And I heard, as it were, the voice of great multitude. So parang ganun din po tayo. Ini-echo lang natin yung gagawin natin sa takdang panahon doon. No? Kaya nga, paulit-ulit si Pastor, alam nyo, yung heart ng ministry natin is worship. Kasi piniprepare tayo ni Lord magsamba doon sa takdang panahon. Dito, tinitignan tayo kung tunay nga ba na nararapat tayo doon. Sino yung mga typical na nakaka-experience ng nakakapagpa-reserve ng mga lamesa ninyo pag may mga may mga okasyon, di ba? Magdi-dinner. Sino yung mga nakaranas ng ganong reservation? Kami, yung mga okasyon ni Aya, nung huli, ni-reserve yun di ba? So, nire-reserve kayo sa isang lamesa, nabibigyan kayo ng pahalaga. Okay. And ang puso ni Pastor ngayong umaga, sa takdang panahon, nandun ba sa listahan na yon ang pangalan natin, doon sa reservation na yon ng Revelations 19:6? Kasi titignan natin yon ngayong umaga. Okay? Kasi maraming tumatawag, Lord, Lord, Matthew 7, and sasabihin ni Lord, hindi ko kayo kilala. Wala kayo sa listahan na. Di ba? Medyo nakakalungkot yun. Kaya patuloy nagpapaalala si Pastor. Alam niyo, when I stand here before the Lord, isang gampanin ng Pastor, alamin ng mga katatayuan ng mga tupa, mga kapatiran. And once I speak na may sinungaling pa dito, may nangyayari na kapahamakan, di ba? May nangyayari. Kasi nandun yung tinatawag na consequence ng
hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. May consequence. Nandun yan. Proven fact na yan. Proven fact na yan. May nagkakasala pa, proven fact yan. Merong mangyayari. Merong sumusuway pa, proven fact yan. May nangyayari. Kaya nga kailangan, anong kailangan? Siguro i-relate ko nga yung entry to Jerusalem. Hosanna! Kaligtasan mula sa kaitaas-taasan. Very clear naman yun. Anyone who calls on the name of the Lord, Romans 10:9. Anak ha, yung iba, naggaganon na lang yung idea ko eh. Pumapasok na lang through yung mga laman ng utak kong verses. Pero kung ano yung gagamitin ko mamaya pa yan. Sasabihin ko na may kukuwing ko kayo dyan. So, nagbibigay muna ako ng mga backgrounder, mga verses na nakaugnay. Okay? So, bakit Matthew 21 ako? Kasi, dito po, mas kumpleto ang eksena. Ito yung binanggit ko kanina. Entry ni Lord, sumakay siya ng donkey as king. Special pala yung donkey na yun, hindi ordinary king. Ano yun eh? Kasi yun din ang sinakyan ni Haring David nang pumasok siya sa Jerusalem ng panahon na yun. Ganon. No? Parang down memory lane. Nostalgic. Talagang pinatutunayan, hari ang Panginoong Hesukristo nang pumasok siya sa Jerusalem. Nagsisigawan, alam nila, kailangan nila ng tagapagligtas. Okay? Yun yung meaning ng Hosanna. Tagapagligtas sa kaitaas-taasan. May kinikilala silang magliligtas sa kanila. Sa kanilang kalalagayan, sakop sila ng Romano Empero noong panahon na yon, Roman Empire. Pero sinisigaw nila na yung pananampalataya nila, ililigtas sila ng Diyos. So, mindful lang si Pastor ngayong umaga. Hindi nagbabago yun. Kaya nga, laging paulit-ulit si Pastor. Make sure, hanggang may panahon kayo, lalo na kung may sin that leads to death kayo, nakakalungkot, masasayang ang inyong kaligtasan. Pero mabait si Lord eh. Anyone who calls on the name of the Lord, kahit sin that leads to death yan, kung totoo ang inyong pagsisisi, mabait ang Panginoon. Ha? Ganun ang doctrine natin dito. Balanse tayo dito. Hindi tayo dito yung mapanghusga. Pero dapat makita ang tunay na pagsisisi. Pag hindi po, klaro yan. Papakita ko yung mensahe natin ngayon. Dito po sa Psalms 145. Nakaugnay yan eh, 145 ko, tsaka ito pong Psalms, atong Matthew 21. No? Ginamit ko po kasi tatlong eksena yan, iba-iba yan eh. Matthew 21, Mark 11, Luke 19, and John 2. Sa John 2, kulang yung eksena. Ganon din sa Luke 11, sa Luke 19, kulang din. Mark 11, kulang din. Pero mas pinili ko po yung ni Lord sa Matthew 21 bilang hari ng mga Hudyo. Ayan. Kaya dapat po mag-ugnay ng pag-aaral ha. Hindi yung pastor-pastoran lang, teka-teka, saan kukuha, sa internet, etc. Dapat talagang kita ninyo yung kabuuan ng pangyayari para maipapaliwanag mabuti. No? So, nakaugnay ako sa tema, ha? Hindi ako nawawala. Revelations 19:6. Yung darating ang panahon, naka-reserve tayo ron. Maghahari tayo kasama ng Panginoong Hesukristo. Ha? Yun yung pribilehiyong meron tayo. Pero sinasayang pa rin po ng marami. Eto na naman, Holy Week. Kung ano-ano na naman daw mga, ano ba yung term nila doon? Yung pagniniig ba yun? Yung hindi, wag na yung penitensya hindi sa Kristiyano yun. Yung sa atin, yung mga may word sila, di ba ma'am, na parang, yung iba naman, totoo naman yun. Wala pang nag-iimbita kay pastor ngayong Holy Week. Pwede naman si pastor, libre pa si pastor. Kailan ka alis, Brother Riel? Pwede pa tayo, tignan mo kung, pray nyo po si Brother Riel, nag-medical na yan. Anytime yan, papalaot na naman yan. No? Ganun yan eh. Mga mandaragat natin. Tulad ni Brother Edmar.
So, nais ko yan. I hope nandiyan si Kuya Edmar, ha? I hope, Brother Edmar, mamaya kung mapapanood mo kahit replay, yung inyong pagpapagahal ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Yung mga pagtuturo ninyo, training. And first time po si Dia nag-organ. Nakita nyo? Naturuan-turuan din yan ng mga mentor dyan. Ayoko nang banggitin kasi mawawala ang rewards. Di ba? Andyan yan, yung mga pagpapagal ng mga nagtitrain. And siyempre sa mga magulang, God bless you sa support, binibigay nyo sa inyong mga anak, makapag-aral, no? Matuto sa mga instruments para kay Lord. And nagsabayan kanina, yung matatanda, I pray, umawit tayo ng husana, kaligtasan sa kataas-taasan, mga bata na narinig ang boses. Bakit po? Sa Matthew 21, nandun yan. Pag-entry ni Lord, di ba? Nagsisigawan. Tapos, pagpasok din ni Lord doon sa templo, pinagbabawalan ng mga hipokritong kung sino-sino na yon. Huwag kong banggitin daw yung mga pare noong panahon na yon. Panahon na yun, mga pare. Hindi yung mga pare ngayon na baka may magalit sa akin eh. Di ba? Pinagbabawalan. Patahimikin mo yung mga batang yan. Di ba? Basahin nyo na lang po sa Matthew 21 mamaya. Nandyan yan. No? Hindi po ako magmimensahe ng wala sa salita ng Diyos. Andyan po yung mga verses na yan. Sa verse 15 yan. O yung mga bata. Sa matatanda naman, nasa verse 9. Matthew 21, verse 9. Yan yung hindi ko na pinatype kay Ella. Kasi gagamitin ko lang yung mga excerpts na yan mamaya. Mas kompleto, no? Ayan pala. Tinype din pala ni Ella. God bless you, anak. Okay. And the multitude, di ba? That went before and cried, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Yung pala ibig sabihin nun, kaligtasan mula sa taasan. Meaning, mula sa Diyos. Di ba? Na kinikilala nila ng panahon na yun. Ngayon, yun nga, tawag nga, kahit Kristiyano ngayon, balik ako dun sa idea ko kanina, wala na itong katotohanan na ito sa karamihan. Sumasang-ayon na sa takbo ng mundo, paraan. And may papakita akong magandang ilustrasyon mamaya po na pangyayari. Paano mapapatunayan na nasa listahan ka? Paano masasabing naka-reserve ka doon sa lamesa na yon ng pagsasalo sa darating na panahon, di ba? Kasi ito nga, nagnanais sila na dumating na yung kanilang hari, magliligtas sa kanila mula sa kahirapan ng panahon na yun. But again, hindi nila nakita, there is this kingdom na paghaharian ng Panginoong Jesucristo sa takdang panahon, dadating yun. Ano po? And ugnay-ugnay yun ng pangyayari. And sabi nga, I hope nakikita natin yun. And ongoing, kaya nga si Pastor, ang saya ko ngayon timely, no? Na ang assignment ng worship team, ayan pa yung isang trainer natin sa mga awit, ay ang children, no? Yung henerasyon. Balik tayo sa Psalms 145 mamaya. Pero dito muna ako, pinapakita ko muna yung halaga ng entry. Ano yung isinisigaw nila? Okay? Nakaligtasan. Na meron na tayo. Meron na tayo nito Pero sila nung panahon na yon, isinisigaw pa lang nila. Although, ginagamit ko ngayon doon sa mga merong kasalanan na dadako sa spiritual na kamatayan. Ingat tayo. Although, syempre, hindi ako bias, wala pang perfect. Kaya naman, basta 1 John 1:9 lang, hingilan tayo ng kapatawaran kagad, di ba? Medyo nagsumpong ka, humingi naman kagad ako ng tawad dun sa nagsumpong sa akin nung linggo, gano'n. Di ba? Ganun lang yun, 1 John 1:9. Pero pag matitinding kasalanan, mabigat yun. No? Mabigat yun. Talagang spiritual ang katatayuan na delikado tayo. And marami na tayong pag-aaral dyan sa spiritual sin that leads to death. Diba? Galatians, 1 Corinthians 5, Revelations 21:8. Andyan lahat yan Yung mga kasalanang dadako sa spiritual na kamatayan.
nagpapaalala lang si Pastor kasi itong Holy Week na ito, sige, ano tayo magde-devotional tayo, et cetera tayo, magpapahinga kasi bakasyon. Or yung iba naman, it's okay, hindi natin naman binabastos si Lord noon kung kayo talaga ay may outing, may okasyon. Pero ingat, kasi talagang ang tao ngayon, kulumpon na rin sa mga lugar-lugar, di ba? Mas maganda na rin sa bahay na lang kasi mas secured, lalo na sa mga nangyayari sa paligid ngayon. So, I pray, napakita ko yung halaga. Bakit Matthew 21? Ngayon, yung idea ng pagsigaw ng kaligtasan, yan, again, dito ako tatayo. Yung pagsigaw ng kaligtasan, tandaan po natin, yan po ay nire-reserve sa mga hinirang ng Diyos. At ito yung patunay. Marami ng katotohanan na nandyan ang Diyos na tumutugon sa ating mga pagsigaw na yun ng panalangin, ng kaligtasan, sa iba't ibang aspeto ng pangyayari sa buhay natin. Tandaan natin, nung tayo ay unang tumanggap sa Kanya, nandun yun. Hanggang nagpo-process tayo na tinatawag sa Corinthian na from glory to glory. Wala pang perfect Christian kasi. Tandaan natin yan na wala pa pong perfect. Pero we can be naman the best for the Lord kung gugustuhin natin. Wag na masayang yung narating natin, katatayuan natin, paulit-ulit si Pastor dyan Kaya nga, kahit yung next generation ng children ministry, God bless you mga anak, gamitin nyo yung mga talentong yan para kay Lord Wag doon sa mga banda-banda, banda rito, banda roon, di ba? Wag doon sa mga bidyoke, ang boses niyo gagamitin nyo sa mga kung saan-saan mga makamundong kaparaanan. I hope yung bagong henerasyon na ito, babalik ako sa Psalms 145. Ano ba nilalaman ng Psalms 145? Tandaan po natin, again, tulad po ng mga binabanggit, ihabol ko lang yung pinagbatayan. Nawala ang signal natin. It's okay. Naririnig naman ako nila. Sige po. It's okay. Possibly, yeah. Siyempre, ayaw ng Diablo ngayon na tayo ay nandoon. But I really believe hindi mahadlangan ang ating pagtitipon, ng ating pag-aaral. Sige. Let me know if we're back. Yeah. Sige. Tulad ng pinost ko kagabi, palitan, bili ng dose-dose ng mga equipments kasi although pag nagsabay-sabay nga, ayan. Sige. Pasensya na po kayo, baka akala ko ako na unang umakyat kay Lord Baka naiwan na kayo, pero naririnig niyo pa naman ako kasi nawala ako dito sa screen. So, echo ko lang din po yung Psalms 118 na yan yung sinisigaw nila. Last week, binanggit ko na yan. From 25 to 26, nandyan yan. Sinisigaw sa Psalms 118 ni David na kaligtasan. Yan din yung Zechariah 9:9, sumakay si David, ang Panginoong Jesus sa yung asno, donkey. And then, siyempre, kasama po nung ipinapahayag na kaligtasan ng mga pangyayari. Dinagdag ko lang po yung mga verses na yon. Alam ko si Ninang Jane, nagpo-post siya talaga ng mga verses. Ninang Jane, marami pang ipopost kang verses can we bless the Lord sa kagalingan ni Ninang Jane, di ba? Thank you for all your prayers. Kasi bakit? Ito po yun, Punta tayo sa Psalms 145 ngayon. Dito tayo. Dito tayo, dito tayo. Yan, ganyan, Psalms 145. Sa aspeto ng puso ni Pastor. Nang pinabasa ko po ang 1-7, henerasyon sa henerasyon ang magpapatupad ng kaligtasan na ito. Natatamasahin ng sinuman. But again, pansinin ninyo, magko-contrast lang po ako ngayon. Alam niyo, ang kalungkutan po ng pastor, pag may
pinaalagaan si Lord na tupa at yung tupa na yun ay umalegwa, yun yung mga kalungkutan ng pastor. Kasi talagang nasasayang. Pero pag sa aspeto naman na ang tupa ay talagang lumago, yung shepherding, makikita natin na nandun yung kasiyahan ng mga pastor. Makikita niya, katulad ngayon, ang saya-saya ko, may mga bagong henerasyon na gagamitin ni Lord. Mamaya, in my ending prayer, lahat yan, children na yan, pati, na-late nga sila, Joanna Kasi si Joanna, nagsosong lead na rin yan dito kahit sa edad niya. Ano po? And later times, may kapalit na si Ate Dia sa drums. 3 yan. Mamaya may isa pa pong tutugtog doon sa drums mamaya sa offering. Prelude pa lang po yung 2 pakinggan yung tumugtog sa drums. Although si Ate Dia, papalitan na daw si Asi sa organ. Palit na, gano'n. Asi, sabi nga. At hindi tayo mapagmamalakihan, no? Although, Joe, redondo kayo, bass guitar natin, tignan ninyo, patuloy, andyan si, pahingi-hingi rin minsan si Ate Sandra, yung Brother Danny sa gitara, ganun, marami po tayo Sa song leaders, sa singers, ang dami natin ang dami po, kaya nga pinag-aaralan na po namin, kung napupuno na po tayo ng grasya dito, baka maglagay na tayo sa panghapon ulit. Depende sa scheduling. Ano po? Lahat po yan for prayers hanggang wala ang Panginoon. Mga intindihin. Kasi so far, nagpapalitan. Ayan, iba na naman po yung mga nakaupo ngayon. Iba din po yung last Sunday. But praise God, tayo po yung magkakasama lagi sa inyong time zone. So, ano bang halaga ng Psalms 145 kay Pastor Ed? Ayan. Meron pong idea dito na kinukuha ko na napakaganda. Maliban sa binasang verses 1 to 7, pansinin po ninyo, meron akong word na gagamitin pang kalahatan ngayong umaga. From the word reserve, di ba? Binanggit ng Panginoon, anong purpose ng asin? Yan. Anong purpose ng asin? Di ba? Mag-preserve. Yan. Anong purpose ng mga herbs ng mga Hudyo? Kasama pala doon sa herbs ng mga Hudyo, yung mga bawang na yun, meron pala sila nun No? Ginagamit, lalo na sa darating na Sabado na naman, ng Biyernes, yung mga pang-preserve ng mga namamatay nila para hindi bumaho. May mga herbs silang ginagamit sa kultura nila, sa customs and manners. So, napakadami niyan pag-aralan. Tignan nyo na lang po sa inyong mga cellphone. And, siyempre, meron akong ilang patutuo lang na gagamitin pag sinabing preserve, from the word reserve. So, hindi lang pala tayo nire-reserve ni Lord doon. As of this morning, pinipreserve niya tayo. Pinipreserve niya tayo sa epekto ng mga kapaligiran natin, kamunduhan na nasa paligid natin. Pinipreserve niya tayo. Kaya nga may warning si Pablo Romans 12. We should not conform any longer to the pattern of this world. Kasi dapat makita talaga sa atin ang kaibahan. We should be the salt of the earth, light of the world. Di ba? Mayroon laging ganung, binanggit ko na sa inyo yung big difference na pinapaunawa si Lord sa atin. Pero siyempre, ang mga mangangaral katulad namin, hanggang pamamanhik lamang. Mayroon kayong sa sarili-sarili ninyong naisin Meron kayong sarili-sarili ninyong free will na tinatawag. But again, kung patutunayan ko lang ngayong umaga, for God's glory ito, hindi ako para magtaas ng sinuman. Makikita natin ng isang pangyayari ngayon sa ating ministeryo. And maraming beses na akong ganito Hindi naman ako nagkukulang. Alam niyo, every time na tatayo si pastor,
magpapaalaala ako. At alam ko yung mga nahilom na, hindi ako nagkulang magpaalala noon tungkol sa vision. Kaya nga, taon-taon, pag anniversary, nagpapaalala ako sa vision. No? Yung nga, yung pagsasala. Nandiyon talaga yun eh. Ang Diyos ang nagpapatupad. Walang lulusot. Walang sabi nung isa dati, kahit salain daw siya, hawak daw siya dun sa salaan para hindi siya masala. Nandun pa rin nasala eh. Ganon, pag hindi kasama sa vision, sorry po, talagang nakakalungkot. So, if you remember me, I stood up maraming beses na last year, nagpapaalala ko. Pero dumating din ang timetable ni Lord eh, na kailangan mula sa leadership, maglinis ulit si Lord ng dapat linisin. Nakakalungkot na yun kasi mataas na nakatatayuan yung dapat eh. Di ba? Pero, nakakalungkot, kailangan mangyari. Psalms 118, it is the Lord's doing, hindi si pastor. Tandaan nyo, ever since, hindi ako ang gumagawa sa ministry ito, ang Panginoon. Ako lamang po ay ginagamit niya magpatupad. Tandaan din po natin, nung unang pangyayari, mula pa doon sa kabila, lahat po yun, paraan nila, yung ginawa nila, wala po akong ginawa doon. Hanggang dumating na dito, hanggang itong huli, ang dami ko na po, minsan nakakalungkot eh, ang dami kong ginagawang pagtsatsaga, pag-aalaga bilang pastor ninyo. Pero pag si Lord na ang nagpatupad, naku, doon pa lang sa kabila, sakit na ng ulo ko, ang dami na. So, si Lord nagtatanggal. Hindi ako nagtatanggal eh. Si Lord nagpupulasan. Lalo na nung nagkaroon na ng bagong ministeryo, nagkaroon ng vision. Kasi yung dati nating ministry, ano pa yun eh, honeymoon stage pa. No? Andun din testing ground ni Pastor doon kung sasabay ba ako sa paraan ng mga kasamahan ko dating mga paraan ng pastor noon, pwede. Pero nung dalhin tayo sa Holy and True, mas nagpatupad si Lord ng isang paraan ng ministeryo. Diba? And nasubukan ko dito lahat yun. Pangyayari o nagsimula sa mga magulang ko mismo eh. Diba? Kasiyahan ko dapat yun na ako ang ginamit ni Lord para sa aking mga magulang, pero nangyari yung nangyari, di ba? Na ako'y itakwil pa. Hindi yung kaila sa inyo, hindi ako bias, no? Ginagamit ko yung mga personal na pangyayari sa paglilingkod ko sa Panginoon. And then, nasubok namin kung sino yung mga tumayo talaga na preserve, no? Step by step. And then, siyempre, church history yan, may nangyayari na merong manghihina, i-restore ni Lord, iaayos, kasama pa rin sa vision, for God's glory, ha? Tapos na yan eh. Pero kailangan ko lang i-re-emphasize. Bakit? Kasi ngayong araw na ito ulit eh, ang pangyayari. Okay? Tignan ninyo. Now, all throughout the ministry, makikita ko, kahit may mga pinagdaanan din pong realidad ng buhay, katotohanan ng buhay, kahit kami nila Sister Michelle, at ang latest nga namin, alam niyo yun, hindi na yung kaila sa inyo eh, di ba? Kay Eunice, sa aming panganay. No? Hindi yun para namin kahiya sa inyo, katotohanan yun eh. Basta pag sumuway sa kalooban ng Diyos, may nangyayari. Okay? Kaya andun laging paalala namin sa lahat, walang exempted. No? Although, hindi ko lang alam kung ang aking bunso ay tatahak din. Nak, I pray ma-preserve ka ha, Dia. Ma-preserve ka. Kasi, yun nga yun eh. Ano ba itong preserve na binabanggit ni Pastor? Ano ba ito? Jelly, jam, may preservative, ay mga niluluto nating ulam dyan, ano bang mga preservative nyo dyan? Para hindi mapanis, suka, di ba? Meron eh. May mga ingredients. Ito ngayon yung ingredients para tayo daw ay ma-preserve. Yan. Ayan. Hindi po ako magpapakatagal kasi gusto ko lang ito idiin eh. Sa Psalms 145, pansinin ninyo, nangyari ulit.
So, word study muna tayo. Gagamitin ko kasi yung verb, yung action word. So, typically, pag ginamit na preserve sa Hebrew word, lakimir. Hindi yung noodles, lakimir. Lakimir ito, lakimir. L-E-C-H-M-E-R. Lakimir. Ayan, hindi yung noodles, Pero dito ako sa shimir. Shimir. Ito yung verb. Pag sinabing action word, pinipreserve tayo ni Lord para doon sa reservation natin sa takdang panahon. Okay? S-H-I-M-E-R. Shemir. Yan ang Hebrew word ng preserve. Okay. So now, ano ba meaning nito? Yan. Sabi dito, you are what? Sa aspeto na yon ay magandang gamitin na tignan ko lang po yung aking mas magandang gagamitin. Preserve, the root word, from the root word reserve, and sabi nga doon po, yung idea niya na ikaw po daw ay sa aspeto na dadating na i-compare ka sa panahon na yon, no? Na napakahalaga. So, gusto ko dong diinan lang yung verse 13 sa Psalms 145. Matapos yung mga pangakong naranasan ni Haring David, sabi dito ni Haring David, "Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endure throughout all generations." Ang ganda. And then verse 14, "The Lord upholdeth all that fall." Yan. Wala namang perfect "And raiseth up all those that be bowed down." Ayan yung mga, alam niyo yung sinabi ko kanina, pag nagkakasala, kung totoo lang pagsisisi, aaminin lang, iaangat ka ulit ng Panginoon. Pero pag ikaw ay tumigas na, natigang ka na doon sa kasalanan na yun, at wala kang pagsisisi, ito na po ang raranasin nyo. At sabi dito, kasama ng mga katotohanan na yan, itinatalon ko po yan, sabi dito, "Raise it up those that be bowed down." Yung 18, ito na, dito magkakasubukan. Ito yung Hosanna in the highest. "The Lord is nigh unto all them that call upon Him," Sister Jane, "to all that call upon Him in truth." Yun ang malaking kaibahan. To all who called Him, in truth. Kasi, kung wala kang kasalanan, dapat wala ka sa kalalagayan mong yan. Maganda ba ulit po ang pangyayari sa ministry natin? Compare nyo si Sister Jane. Ang ganda ng posting nila. They're enjoying life together now as husband and wife. Pwedeng may magsasabi, bakit namamasyal pa kasi sila Si Sister Jane, mahina nung ang katawan No. They have the right. They have the blessing. 5 hours drive. Andun yung exercise nila, hiking, etc. But, try to see, kahit merong pangyayari, anong moving ni Lord? Nakauwi, na-check up, and back to normal health si Sister Jane. Yan yung verse 18. "Anyone who call upon His name, upon Him in truth." Yan ang malaking kaibahan. Big difference ng mensahe ko last Sunday. Okay? Kaya nga, assess natin, pag tayo ay may consequence o realidad ng buhay, baka wala ang sa katotohanan ng pagtawag natin sa Panginoon. Hindi po ako nagja-judge, but I really believe ito po ang salita ng Diyos. Hosanna in the highest, sabi ng mga nag-aantabay ng pagbabalik, pagliligtas ng Diyos sa kataas-taasan. Isa sa katuparan na nga kasi
nung ipinanganak ang Panginoon, Hosanna in the highest din, di ba? Pero hindi pa nila masyadong unawa yon. Tayo ngayon, parang ganun din. Mga kapatid, 28 years na tayong magkakasama. Lalo na yung matatanda ko ng kaagapay. Kaya nga nagbibiruan kami dito noong Sunday. Although intindido yun ni Pastor, baka din minsan, baka wala ako sa timing na mali ang biro ko, di ba? So, ang biruan namin ngayon dito, nagkasubukan sa pagkain. Mamaya magkakasubukan ulit kami sa pagkain. Baka na mali ang biro ko, yung gano'n. Tinatanggap ko naman yun. Yung bang subukan, di ba? Biro, 28 years na tayo magkakasama. Kami, nila Pastor Rico, Pastor Bong, Ninang Jane. Lahat yan, oh. Yan, Ninang Lorna, Ninang Geraldine. Henerasyon na, 3 dekada. Ayun na, naglalaki yan. Hindi ko nga alam eh. Kaya nga, nung dinedicate ko, nung birthday ni Aya, hindi ko nga isinasara kasi hindi ko alam si Dia. Di ba? Kasi hanggang 3 beses ko lang babagitin yung Psalms 139 na yon. Hindi. Kasi kung hanggang sino pa ang mga children, hanggang kailan kaya ako magkakasal ng mga dalaga natin dito, magde-dedicate ng mga anak ninyo. Napakadami ko nang kinasal, pero tinitignan ko yung iilan lang naman doon yung mga walang utang na loob. No? Pag sinabi ko walang utang na loob, kakalungkot. Hindi naman ang pastor para humanap. Pero that's the right word there. Hindi ako maging hipokrito. Dami kong inalagaan na tupa. Kasiyahan ko nga yun. Kasiyahan ko. Dami kong dinedicate. Kaya nga ma'am, pahingi nung kay Ella, wala siyang record. Alam ko meron yan eh. Pero, in truth, laking diferensya po in truth eh. Again, I stand before you. Nandiyan si Ninang Jane. Pakita mo nga si Ninang Jane. Hindi ko po para itaas si Ninang Jane, di ba? Ayan po, oh. Nandiyan ba? Pakipin si Ninang Jane. Ninang Jane, marami pa tayong gagawin, Mama. Marami pa tayong gagawin. Kita mo yung henerasyon ng children, no? Mamaya tatawagin ko sila dito, lahat, ha? Yung pinagsimulan natin, sa children ministry. God bless you, Ma'am. Nung dinggin tayo ni Lord nung araw na yon, no? Ng prayer, nung nagdi-decide kayo, uuwi ba kayo, babiyahe ba kayo? And the Lord hears our prayer. And verse 19, ito po yun. Ano po yung verse 19? Diyan, nandyan. Verse 19, He will what? Fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will what? Save them. Hosanna in the highest. Nak Jojo, simple lang yung problema mo. Boss lang na yan. Kaya mo yan. Sigaw ka lang. Hosanna in the highest. Ililigtas ka ng Diyos sa problema mo sa boss mo. Kasi Ninang Jane nga, ayan, hindi ko po para itaas. Yung kaya isa kong, nalulungkot nga ako eh. Yung mga lungkot ng pastor, yung mga ganung na consequence eh. Tapos walang pagsisisi. Baka nang-i-stalk kayo ngayon. O sa mga kamag-anak ninyo, pakisabihan nga po, sumigaw siya ng Hosanna in the highest. In truth po in truth. In truth. And will save them. Today po, the meaning ng Palm Sunday ay patungkol po sa kaligtasan ng Diyos. Mula pa na magkasala sa Eva at Adan, ginawa na ng Diyos ng paraan, di ba? Magligtas ng sangkatauhan. Bagong binisan ng damit ng balat ng hayop,
Nagbuo ng bagong lahi, sinakay sa arko ni Noah, hanggang bagong henerasyon, ang daming paraan ginawa ng Diyos para iligtas niya ang sangkatauhan. Ang church, paano tayo niligtas? Grabe yung pribilehiyo natin. Paalala lang po, hindi simbolo ng mga lamb na yan, Lamb of God. Yung mismong Lamb of God, nag-alay ng buhay niya para sa kaligtasan po natin. Huwag na po ng sangkatauhan kasi ayaw naman nung iba eh. Ayaw nung iba eh. Di ba? Ayaw nung iba. Ayaw nung iba eh. Mag-acknowledge. Ako, masaya ako dun sa mga nag-acknowledge. So. Pero meron ito yung mga talagang matitigas ang puso, hindi nag-acknowledge hanggang ngayon. Meron yung mga tiniwalag na hindi pa nag-acknowledge hanggang ngayon. Talaga nandun sila doon sa kasalanan nila. Ha? Pero purihin ng Diyos yung mga talagang tumawag sa Panginoon ng kanilang kaligtasan. Papuri sa Diyos, siyempre. Now, bakit ko binabanggit yung kahalagahan nun? Naka-reserve po tayo. No? Doon sa isang selebrasyon na yun. No? Tapos, ano po yung ginagawa ng Diyos? Pinipreserve niya tayo, dapat. Pero baka tayo mismo yung, nakakalungkot nga eh. Naalala niyo yung ilustrasyon na yun? Dalawa yun eh, yung ilustrasyon na yun. Beep, beep. Yung aso, pag sinuka niya, anong ginagawa ng aso pag sinuka niya? Ha? Kakainin niya ulit yung sinuka niya, di ba? Kakalungkot yun. Ganon minsan eh. Babalik dun sa hindi na dapat. May isa pang ilustrasyon, pero beep-beep talaga ako dito kasi baka may magalit na naman sa akin. Gawin ko yung, andyan ba si Aya? Si ano na lang, Papa Pepa. Papa Pepa na lang. Kilala niyo yun si Papa Pepa? Yung bagong cartoon sa Papa Pepa. Kahit daw, liguan mo na yan, saan babalik ang mga Papa, Mama, Pepa na yan? Saan babalik? Sa lusak, di ba? Imbis na i-preserve natin na yung katatayuan natin, in this Holy Week, ano nga ba yung magmuni-muni ba? Ano ba may term siya magmuni? Ano? Mangilin, mangingilin. Ngilay-ngilay, o. Kilay-kilay, o ngilay-ngilay. 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 Nilay-nilay, nilay-nilay. Nilay. N-I-L-A-Y. Nilay-nilay. Kamusta po ang patuloy nating pagtawag sa Kanya? Romans 10:9, wala pong perfect. Anyone who calls on the name of the Lord. 1 John 1:9, okay po yun. Wag lang po natin gawing lisensya. Make sure lang, to the most sakali, pag sin that leads to death lang po, make sure lang na hindi po tayo abutan, malagutan ng hininga, ng hindi nakakatawag sa Kanyang pangalan. Hosanna in the highest. Tayo po'y manalangin. Pagpalain po, O Diyos, ang isang katotohanan na napatunayan po sa buhay ni Sister Jane. Maraming pagkakataon na po, sa tuwid-tuwid nang tatawag sila, pagtugon niyo sa aming mga panalangin. Ma'am Lorna, Pastor Rico, lahat po kami na mga nandoon sa edad na pangkalusugan. Even at times, si Amri tumawag bilang anak. Pastor, si Mama po. Nandun lagi, Lord, ang pagtugon niyo sa aming panalangin. Mga pangyayari, Lord, na tinitiyak mo. Tinitiyak mo. And this week, Lord,
maraming salamat sa pagtugon nyo sa panalangin namin ni Sister Michelle. Indeed, Hosanna in the highest, Lord. Para kay Dia. Salamat, Lord. Sa katugunan, answer prayer. Patunay, Lord, na tumatahak kami sa katotohanan lamang. Marami pong pwede pa kaming maranasan, kakaharapin. Pampisikal, Lord, pang mga sitwasyon. Pero Lord, dapat nga po, andun na kami sa isang katotohanan na po ng buhay namin. Nag-aantabay na lang po kami ng iyong muling pagbabalik sa ulap. At Lord, today, kung ano man pong pinagdiriwang ng kamunduhan, ng mundo sa mga panahon na ito, Lord, wag namin kakaligtaan ng kaligtasang tinamasa na po namin sa inyo. At someday, Lord, paparoon kami sa pinapangako mong tema namin. Lord, naka-reserve kami ahead. Makakasama niyong maghahari sa takdang panahon. Pagpalain po, Lord, ang iyong salita, napatunayan mo ulit yun, Lord, sa pangyayari po sa mga lumipas na kinaharap ng iglesyang ito. Lord, maraming salamat sa ministeryong ito, Lord, na patuloy. Kami po ay iyong pinagbubuklod sa vision. Lord, nagpapaalala ako sa vision, Lord, na how I long and pray, Lord, wala na po, Lord, na masasala pa. Wala pong perfect, pero we are always united in your love. We keep your word, and we persevere, Lord. We persevere. Alam niyo po yun, Lord. Again, pinahingan niyo ako sa isang sitwasyon na nakakalungkot, but Lord, pinasaya niyo ako muli sa isang sitwasyon na tinugon niyo po ang aming mga panalangin. Lalo na po para kay Sister Jane. Mga ganong sandali, grabe Lord, katotohanan, wala pong kaduda-duda, wala pong pwedeng sabihin consequence kasi nandun po sa katotohanan ang pagtugon mo sa aming mga panalangin. Lord, marami pa, iba-ibang aspeto ng mga anak mo ngayon. Marami kaming pwedeng ipasalamat. Ugnay-ugnay ng children ministry, Lord, nandito sila. Tinatalaga po namin sila sa isang katotohanan. At how I pray, Lord, this morning, bagong henerasyon, Lord, patuloy, Lord, na tatawag sa inyo. Hosanna in the highest. In Jesus' name. Amen. Amen.